Halos hindi makapaniwala si Lindon sa nangyari sa kanila nang sila ay magpunta sa mahiwagang isla. Swerte siya at isa siya sa ilang nakaligtas nang sumalakay ang mga kakaibang nilalang na doon ay naninirahan. Isa siyang baguhan at batang researcher na napabilang at maswerteng nasama sa sikretong eksplorasyon sa sinasabing mahiwagang isla sa isang probinsya. Laking tuwa nila na marating ang islang iyon dahil ayon sa mga kwento bihira lang makita ang isla. Kasama niya ang ilang mga kagaya niyang researcher, scientists at island explorer. Nung una ay naging maayos ang kanilang pagdating at nakakuha siya ng magagandang larawan ng mga halaman at insekto sa pagpasok nila sa isla. Meron rin siyang ilan na nakuha at nailagay sa kanyang dalang mga lagayan. Nakakita siya ng iba't ibang insekto na kung titingnan ay parang karaniwang lamang, ngunit kung suriing mabuti ay doon makikita ang mga pagkakaiba sa ordinaryong insekto na makikita sa labas ng islang iyon. Isa na ang isang paru-paro. Karaniwan lamang itong tingnan, ngunit kapag iginalaw at ipinaspas nito ang pakpak, ay nagbabago ito ng kulay at kumukinang pa. Kinuhanan niya iyon ng larawan, pagkatapos ay sumunod na sa iba papasok pa sa gitna ng isla. Hanggang sa marinig na nila ang sigawan ng ilang mga nauna na. Nang makita niyang nagsitakbuhan pabalik ang iba at narinig na rin niya ang mga putok ng baril, ay saka na rin siya nagpatiunang tumakbo. Tinanong niya pa ang isang nakasabay niya sa pagtakbo. Halata sa mukha nito ang takot, at bago pa man nito masagot ang kanyang tanong, ay nakita na lamang niya ang pagtirik ng mga mata nito, ang pagtalsik ng dugo mula sa liig na natusok ng kung anumang bagay. Hindi siya napasigaw sa sobrang gulat at nang lingunin niya ang pinagmulat ng bagay na nakatusok sa liig nito ay doon na siya napasigaw at nagmamadaling makalayo roon. Nakatusok sa liig ng lalaki ang isang mahabang panusok ng isang malaking insekto. Ang katawan nito ay tila pinagsamang katawan ng dalawang alakdan. Magkabilaan ang buntot nito habang ang gitna noon ay ang pinakaulo nito na may mahabang panusok na parang salamok at may malalaking mata na gaya ng salangaw. Para itong pinagsama-samang insekto na nabuo bilang isa. Kamuntikan pa siyang matusok ng isa, mabuti na lamang ay nakaiwas siya roon at nakapagtago agad sa isang puno, kaya iyon ang natusok nito. Nakahinga siya ng maluwag nang makalabas na siya sa gubat at makasampa sa maliit na barkong gamit nila. Umuwi silang bawas na ang bilang at takot, at the same time nagpapasalamat dahil swerte silang nakaligtas at nakauwi pa sa kanilang mga tahanan. At ngayon ay namamangha siyang nakamasid sa isang malaking kokoon na nasa bakanting kwarto ng kanyang bahay. Hindi niya akalain na ang isang maliit na paru-paro ay naging ganito na ngayon sa paglipas ng panahon. Hindi niya napansin noon na sumama pala ito sa kanya matapos niya iyong kuhanan ng larawan. Mula nang maliit ito ay akala niya aalis na ito dahil hinayaan lamang naman niya yun. Hindi naman siya interesado rito dahil nasa mga halaman ang interes niya. Di nagtagal ay nakikita na lang niya ito na nakadapo sa mga halaman at kinabukasan sa paggising niya ay magugulat na lang siyang ubos na iyon. Kaya ang ginawa niya ang naglagay na siya ng mga indoor plants sa loob ng isang kwarto roon na bakante na tila naging tirahan ng paru-paro. At ngayon nga ay ganito na ang itsura nito, nasa loob ng isang malaking kokoon at hinihintay niya
kung anumang bagay ang lalabas mula roon. Na-excite na medyo kinakabahan siya sa kung anumang bagay o insekto ang lalabas roon. Kinakabahan siya na baka isa ito sa mga nakita niyang insekto. Hanggang sa kinagabihan, habang pinagmamasdan niya ito ay biglang gumalaw ang bagay na nasa loob nito. Maya pa ay bigla iyong bumukas at lumabas ang katawan ng isang nilalang at nahulog. May katawan itong kagaya ng sa tao. Mahaba ang buhok, maputi, ngunit may parte ng katawan nito na kulay itim at may mga pakpak na gaya ng sa paru-paro. Agad niya itong nilapitan at chinek kung buhay ba ito. Doon niya nakita ang mukha ng isang babae na may malalaking itim na mata. Noon ay hindi ito nagsasalita at kung minsan ay nagiging sagabal ang mga pakpak nito dahil nasasagi nito ang ibang bagay sa bahay. Kaya kahit na hindi siya sigurado kung naiintindihan ba siya nito ay palagi niya iton kinakausap at sa tuwing aalis ay binilinan niya ng mga bagay. Panay lamang ito panunood sa TV at pagkain sa mga ibinibigay niyang prutas at gulay. Hindi ito kumakain ng mga karne at kung anumang processed foods, kundi prutas at gulay lamang. Hanggang sa isang araw ay nakita na lamang niya na kaya na nitong itago ang mga pakpak nito at ang mga mata nito ay nakayang gayahin ang normal na laki at hugis ng mga mata ng tao. At ang pinaka nakakamangha ay natuto na rin itong magsalita na siyang ikinatuwa ni Lindon. Pinangalanan niya itong Milagrosa. Sa paglipas ng panahon ay naging masaya si Milagrosa sa piling ni Lindon. Minsan pa nga ay tumatabi ito sa kanya sa pagtulog hanggang sa dumating sa punto na hindi na napigilan ni Lindon ang init na nadarama kapag katabi niya ito. Kahit nakakaiba itong nilalang ay babae pa rin ito. Nagulat siya nang biglang pumasok si Milagrosa sa kanyang kwarto. Milagrosa, bakit gising ka pa? Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo sa sarili mo ng kwarto ka dapat matulog? Hindi ka dapat naririto. Ngunit mas gusto kong matulog na ikaw ang katabi, Lindon. Milagrosa, nakita niyang inalis nito ang suot na damit at bumukas ang mga pakpak na nag-iba-ibang kulay. Lindon, hindi ba ako maganda sa iyong paningin? Nagulat naman si Lindon sa naging tanong nito at pinagmasdan ang kabuuan ni Milagrosa. Kakaibang nilalang ngunit may magandang mukha at hubog ng katawan. At isa sa mga rason kung bakit ayaw niya nang patabihin ito sa pagtulog ay dahil bilang isang lalaki ay hindi niya maiwasang makaramdam ng ibang sensasyon at init kapag nagkakatabi ang kanilang mga katawan. Malambot at tila may kakaibang halimuyak si Milagrosa na nakadaragdag sa nararamdaman niya. Matinding pagpipigil ang kanyang ginawa, ngunit tila ba si Milagrosa na mismo ang nagbibigay sa sarili nito. Maganda ka, Milagrosa. Napakaganda mo at nakakamangha ka. Kung ganoon ay bakit tila ba ako'y iyong iniiwasan, Lindon, Milagrosa? Lalaki ako at babae ka. May mga bagay na baka magawa ko sa'yo na hindi mo naman nais. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Kaya mas mabuti pang hindi na tayo magtabi sa pagtulog. Lumapit si Milagrosa sa kanya. Naamoy na naman niya ang napakabango nitong halimuyak na nakapagpapadarang sa kanya. Hinawakan siya nito sa pisngi at hinalikan sa kanyang labi. Handa akong ibigay ang aking sarili sa iyo, Lindon. Hindi mo ba napapansin? Tanong ni Milagrosa. Saglit na napatitig si Lindon sa babae at dahil sa sinabi nito, hindi na niya pinigilan ang nararamdaman pa at sinunggaban na ito ng halik.
Sa gabing iyon ay tuluyan na niyang naangkin si Milagrosa na masayang ibinigay ang sarili sa kanya. Ngunit ang lahat ay nagbago nang magsawa si Lindon kay Milagrosa. Kahit na anong gawin niya ay hindi naman niya ito magawang mahalin talaga. Naisip na nga niyang ibenta ito sa mga scientist na kilala niya. Isang araw ay nagtalo pa sila ni Milagrosa dahil nagalit ito nang aminin niya rito na hindi naman talaga niya ito minahal. Palihim na nilagyang ni Lindon ng pampatulog ang inumin ni Milagrosa. Nang gabing iyon ay dumating ang mga lalaking kukuha sa babae upang madala sa isang lihim na facility kung saan pinag-aaralan ang mga kakaibang nilalang. Ibinenta niya sa malaking halaga si Milagrosa. Nang magising si Milagrosa at nasa loob na siya ng isang salamin, pinagmamasdan ng ilang mga taong nakaputi. Sinubukan siyang kausapin ng ilan sa mga ito, ngunit panay lamang ang paghahanap niya kay Lindon. Hanggang sa isang araw ay isa sa babaeng naroon ang malumanay siyang kinausap, isa rin itong scientist. Doon nito ikwento ang ginawa ni Lindon na pagbenta sa kanya kapalit ng malaking halaga. Panay ang iyak ni Milagrosa. Mas lalo pang namangha ang mga naroon nang makita na tila nagiging isang diamante ang luhang pumapatak sa mga mata nito. Napatawa pa ang ilan dahil hindi pala alam ni Lindon ang kakayahan ni Milagrosa at mabilis na maibabalik ang naibayad nila ritong millions. Napapansin nila ang tila pag-umbok ng tiyan ni Milagrosa at ang tila ba pagbabago ng kulay ng balat nito at ang mga makukulay na pakpak ay nababawasan ng kulay at nagiging itim ang mga dulo. Sa kanilang palagay ay buntis ito, habang si Milagrosa naman ay tila pinagsakluban ng langit at lupa. Napuno siya ng lungkot at sa di kalaunan ay napalitan iyon ng galit sa ginawa ni Lindon at maging ang pag-eksperimento ng mga taong ito sa kanya. Ikinumpas niya ang kanyang mga pakpak at nagsaboy ng mga makikinang na buhangin na may iba't ibang kulay. Napuno noon ang buong kinapapalooban niyang salamin. Wala nang makita na kahit ano ang mga nasa labas at narinig nila ang pagsigaw nito. Kaya naman sinubukan nilang pasukin na si Milagrosa, ngunit hindi na nakalabas pang muli ang mga nakapasok roon. Hanggang sa nakalabas na sa salamin na iyon ang isinaboy na makulay na buhangin ni Milagrosa at kasabay noon ang paglabas niya. Bumalik siya sa dating anyo, ngunit ngayon ay maging ang kanyang mukha at naging itim na maging ang buo niyang katawan. Naging isang lason ang isinaboy niyang buhangin at lahat din ay makasinghot noon ay namamapatay at natutuyot. Kumalat sa buong lugar ang makinang at makulay na buhangin na iyon hanggang sa makalabas ng lugar na iyon si Milagrosa. Namat-apatsay ang mga tao sa loob na nakalanghap ng buhangin, habang ang iba ay swerteng nakaligtas. Lumipad sa himpapawid si Milagrosa at isinaboy mula roon ang makulay at makinang na buhangin hanggang sa kumalat iyon. At nang makarating siya sa bahay ni Lindon ay naabutan niya itong kasama ang isang babae. Nakaimpake ang mga gamit na animoy maglilipat na. Laking gulat nito nang makita si Milagrosa. Wala nang iba pang seremonya pa. Matapos mabanggit ni Lindon ang pangalan nito ay siya namang biglang pagkabutas ng dibdib nito. Humaba ang mga itim na kamay ni Milagrosa at dinukot at puso ng lalaki saka iyon kinain sa harapan ng babaeng kasama nito. Nawala nang nagawa kundi ang magsisigaw. Kinain niya ang puso nito nang dahil sa galit.
na sa kabila ng pagmamahal na inialay niya rito ay nagawa pa rin siya itong ipagpalit sa pera at ni hindi man lang sinuklian ang pag-ibig na ibinigay niya at sa muli niyang paglipat. Ikinalat niya sa buong lugar ang mahiwagang makinang na buhangin hanggang sa lukubin ng makukulay at makinang na buhangin ang buong syudad. Kung nagustuhan niyo ang ating tampok na istorya, maaari kayong mag-like at mag-subscribe sa ating channel. Salamat po!